So yan, magandang araw po sa ating lahat mga grasa. So ngayon ay nandito muna tayo dito sa bahay. Ngayon mayroon namang dinadala dito sa atin. Galing ito ng ibang shop. So ito po ay isang Yamaha Mio scooter po mga grasa, ito yon. So hindi po ito mandar, kaya yan po ay dinadala na dito sa atin. Kasi yun po, kaibigan ko yung nagdala dito, yung may-ari ng shop. So yun po, dinadala nila dito kasi hindi na mapapandar ng kanilang mekaniko mga grasa. So ito po ay isang FI. So dami na silang ginagawa dito. Yun, nagbaklas na sila ng cylinder head kasi nalostered yung kanyang spark plug. Tapos yun po, naglinis na sila ng ano dito, throttle body kasi naka-ram air na po. Yan po, bago ng battery. Tapos dami na silang chinecheck dito, hindi pa rin namandar mga grasa. So nagpalit lang sila dito ng ano, yung itong split fire. So nagdirect na rin sila nito ng kanyang susian. Yan, kanilang ginagawa. Yun, naglagay sila ng wire patungo dito sa kanyang susian. So dami na silang ginagawa dito. At yun, mayroon pa silang ano, yun, nakita ko dito sa kanyang ECU. Ayun, mayroon ng ginagalaw na talaga. So yun, mayroon ng sugat sa kanyang wire. Yan, ito. Yan, nasugatan na ang puso. So yan, ang gagawin dito sa isang motor na fuel injected. So back to the basic muna tayo. So alamin natin dito sa kanyang pinaka spark plug cap kung mayroon bang kuryente na lalabas. Pag wala ay pumunta tayo dito kung okay na ba siya. I-check natin itong dalawang wire kung mayroon na bang voltahe. Mayroon na bang voltahe dito kasi yun po, dalawang wire po siya. Then pag okay lang, mayroon na nalabas dito sa kanyang sa high tension wire na kuryente, ay punta tayo dito sa kanyang injector. So bago natin ito gawin, kasi marami man silang ginagawa dito, ay ano po, i-diagnose muna natin para yun po, malaman natin kung ano ba talaga ang kanyang problema. So on muna natin ito ang kanyang direct na wire, yung susian. So yan, tumutunog lang ang kanyang pump. Ibig sabihin ay nag-function lang ang kanyang pump. So mayroon lang fuel na dumadaloy dito. So try natin i-start. Bigyan natin ang brake. So yan mga kasama, hindi siya mandar. At mayroon po siyang tatlong pamatagalan na blink sa kanyang check engine. So yun po, mayroon siyang tatlong blink na pamatagalan. At mayroon naman siya pong siyam na magkasunod na blink. So bali error 39 po mga grasa ang tawag nito. Okay, yun po ang kanyang error 39 po. Okay, since mayroon siyang error 39, so atin muna siyang i-diagnose para sure tayo kung ano ba ang kanyang problema. Mayroon ba siyang nasira na mga sensor. Pasok natin. So ito na po, napasok na po siya. So diagnose natin kung ano ba ang kanyang pinaka problema para alam natin. Okay. So search Yamaha. So yan, Yamaha. So automatic search. So engine. So okay. So turn on the ignition switch. So itong sa kilid, itong wire. So yan, read port code. So follow the steps, turn main switch at off. Okay, off. Yan, off natin yung sa bandang gilid. Tapos okay, so turn on. So yan, nag-reading pa si, yan, binabasa pa niya.
So, error 39. Yun po ang malabas sa kanyang blink kanina. Mayroon pa siyang nabasa natin na mayroong error 39. So, yun po. Mayroon siyang error 39. Nilalabas dito ay ang kanyang fuel injector broken or short circuit. So, yun po. Dalawa lang dito. Either sira ang kanyang fuel injector o nag-short circuit, o minsan mayroon ba siyang loose circuit, meaning loose connection, mayroon maputol o nag-short. Tapos yun po na ano ba dito, sira ba itong kanyang injector o sira ba itong kanyang socket. So yan, i-manual muna natin troubleshooting. So mano-mano tayo, tingnan natin dito, baklasin natin ito, tingnan natin kung ano ba po, kasi pag ganito ay yun po, hindi lalabas ang kanyang fuel dito. So tingnan natin, baklasin natin. So ganun po, natapos na po natin siya na baklas. So ang kanyang connection ay ito po, yun. So itong brown wire, so yan brown. So itong brown wire, ito naman po ang kanyang galing sa accessories wire, yung galing sa ignition switch. Pag unatin dito sa ating susian, dito banda, sa bandang harapan, ito po ay sira na. Pag iyon po ito ay mapapasukan ito ng voltahe, itong brown wire. So yan po, itis muna natin ito kung mayroon ba siyang lalabas na kuryente, wala ba. And tapos ito naman, ito po ang galing sa kanyang ECU, itong kanyang orange ba to? Orange na may lining na black. Yan, orange na may lining na black. So yun po, ito po ang nagbibigay ng kaman ng galing sa kanyang ECU. So dito po ay pag unatin, mapapasukan ito ng voltahe. So at sa pag start natin, sa tuwing pinipindot natin itong ating starter switch, ay pumipitik-pitik ito dito ang kanyang signal galing sa ECU. Saka lang siya magbibigay ng kaman ang ating ECU pag i-push button switch natin ang ating starter. Dahil sa pag-ikot ng kanyang flywheel doon, yung kanyang pulser, para ma-eksakto ang kanyang pag-timing sa pagbuga ng gas dito sa ating injector. So ibig sabihin, pag nakatap ang piston at ang kanyang pulser, ay yun pa magbibigay ng yung kanyang CTP o yung kanyang crankshaft position sensor. Saka magbibigay ng command sa ating ECU. Kaya dito po ay yun po, magbibigay siya ng voltahe dito ang ating ECU para timing ang pag-open ng kanyang ating injector. So yan, para eksakto ang kanyang timing. So magbibigay ang command dito ang ating ECU. So eksakto na makatap ang piston sa during the compression stroke of the piston. So yun po, i-check natin ito kung ano ba, pumipitik-pitik ba ito, at ito ay mayroon bang voltahe pag unang ating susian. So tingnan natin mga kagrasa, i-on muna natin ating susian, tapos i-try natin tingnan kung mayroon ba siyang bumubuga na gas dito. So yan, on natin. Ayan, kasi okay lang ang ating pump. Yan, tumutunog lang siya ang ating pump. So try natin na push start. Dito, focus muna dito. Yan, tingnan natin kung bumubuga ba ng gas. Yan. Yan, hindi siya bumubuga ng gas. So yan. So ito ang dahilan kung bakit siya hindi umandar, kasi hindi siya bumubuga ng gas dito. So try natin na i-check itong dalawang wire kung ano ba ang pinaka problema, o ito bang kanyang injector. So check muna natin. So tanggalin natin. So tusukin natin, unahin natin itong kanyang accessories wire, itong brown wire. So tingnan natin kung may supply ba siya sa pag-unang ating susian. So try natin iyon. Yan muna. Ilagay mo natin itong kanyang ating tester. So set lang ang tester sa 20 volts DC. So ito. Yan, 20 volts DC. So lagyan natin itong test probe na read probe ng tester. So yan. So lagyan natin dito sa block ng battery lang. So yan, may voltahe na po siya. So yan. So ibig sabihin nito ay mayroon lang voltahe sa pag-off ng ating susian.
So, pag tinatanggal natin itong ating wire na to, yan, tingnan natin kung may voltahe ba. So, yan. So, ibig sabihin, okay lang itong brown wire. Yan, okay lang ang brown wire. So, kahit wala mo kayong tester, gamit lang kayo ng yan, test light. So, try natin i-on. Gamit lang kayo ng test light. So, yan. Try natin. Yung ilaw ba? Pag ilaw siya, ay okay ang ganyang accessories wire, itong brown wire. So, yan. Ilaw siya. So, ibig sabihin, okay lang ang brown wire o accessories wire ng ating injector. So, off natin. So, next naman, natin i-check ay itong orange na may lining na black. Try natin i-check. Ito po ay galing ito sa injector. Galing ito sa ating ECU. Ditong banda. So, yan dito. Galing ito dito. So, magbigay ito ng signal ng ating ECU. Mapapasukan ito ng ground. Pitik-pitik lang dito ang ground para mag-trigger ang ating dito injector. Ito mag-trigger siya para papitik-pitik siyang timing niya ang pagbukas ng ating injector. So yan, papitik-pitik lang ang voltahe dito para eksakto nakatap ang piston, mabuksan niya ang injector para makapasok ang gasolina, maka-shower dito sa ating combustion chamber. So try natin na i-check itong ganyang orange na may lining na orange na may lining na black. So yan, ito suki natin. Yan, tingnan natin kung mayroon ba siyang voltahe. Tingnan natin kung mayroon ba voltahe. Walang problema pag nagkabaliktad ang tester natin dito. Yan. Focus lang ang camera. Yan. 20 volts DC pa rin ang ating tester. Yan, 20 volts DC pa rin ang ating tester. So, yun natin ang ating susian. Yan. So, tingnan natin kung mayroon mang voltahe. So, yan wala siyang voltahe po. So, yan, wala siyang voltahe. So, ibig sabihin nito ay mayroon siyang putol itong linya. So, try natin na tingnan sa ating test light kung mayroon bang pumipitik-pitik. May ilaw ba siya. So, on muna natin ang ating susian. So, dami tayong dito i-check. Yan. Ito po ang brown yung orange na may lining na black. So yan. Tapos doon sa ground ng battery. So yan po. So i-try natin i-start. Pag mag-ilaw-ilaw po ito, yan, mag-blink-blink po siya. Eksakto sa pagdaan ng ating CKP, ng ating flywheel o crankshaft position sensor o ating pulser. Yan, mag-ilaw-ilaw po siya ito. Yeah, papitik-pitik lang, hindi maka-steady. Kasi pag naka-steady ay laging bumubuga ang ating fuel injector. So hindi pa rin naandar kasi malulunod man ang ating spark plug. So papitik-pitik lang siya para yung bigay ng gas sa ating combustion chamber ay pitik-pitik lang, timing. So try natin na start. Kung mapitik-pitik ba, mayroon bang ilaw-ilaw dito. So try natin na start. Yan, pakita natin to. So yan. Yan. So hindi po siya ilaw-ilaw, no? So yan. So sa nakita natin ay hindi po siya umilaw. So ibig sabihin ay confirm na may putol o sira ba ang ating ECU. So yun lang. Pag lagi pong nakailaw ay kadalasan sira ang ECU. O pag ganito ay hindi siya mapitik-pitik, sira ba ang kanyang pulse generator o pulser o CKP or ang ating ECU ba. So try natin na i-check ang linya galing dito sa orange na may lining black patungo dito sa ating ECU. Try natin na i-check. So tanggalin mo natin itong ating ECU. So tusukin natin dito. So hanapin natin ang orange na mayroong lining na black. So ito po yon. So tusok tayo dito.
So yan. So try natin na i-test ang tester. So yun na po mga grasa, no? Ito na po, mayroon na pong tinutusok natin na wire, at ang test probe ng tester naman, itong black probe, pwede lang po silang magkapalitan. So dito po, ang kabila naman, dito sa bandang ECU, sa kanyang linya po ito. So ito po, tinutusok natin itong brown na may orange na may laning na black. So yan. Itong tester ito, ilagay natin sa kanyang continuity kasi tinitest natin kung may putol ba. So, try natin i-check. Pag tumutunog siya, ibig sabihin okay lang ang linya. Pag hindi po, ay mayroong putol. So, yan. Dito sa may continuity. Yung parang may signal ng wifi. So, yan. OL meaning, ibig sabihin, open line o mayroong putol. So, yan. Ang gawin natin dito, ay since mayroon siyang putol, ay maglagay tayo ng jumper dito. Kasi, yun po. Confirm na mayroong putol itong orange na mayroong lining na black. So ito na po, nalagyan na po natin siya ng wire, no, dito. Pinuputol lang natin. Siyan, galing po ito sa ating injector. Tapos patungo naman dito sa ating ECU. So yan, ito po yun, koneksyon. Yan po. So i-on natin, subukan natin kung may lalabas ba sa ating fuel injector na gas. Kasi kanina ay wala po siya, hindi po lalabas. So yan, tingnan natin, lapit ang camera dito. So try natin na start, lalayo ng konti. So yan, tingnan natin. Ayan, mayroon na siyang lalabas. Kanina wala. Shower. Ayan. So yun mga grasa, no? Solve natin ang problema. Mayroon na siyang lalabas dito. So, subukan natin siyang ikabit at pandarin natin mga kagrasa. So, open natin ang susian. Kasi tapos na po natin na lagay ang injector. So, play. So, yun. Try natin na start. Dayo ng konti ang camera. Ayan. Buhay na, buhay na. Wala nang error. Ito ka? Yan po mga guys, ano, salamat. Thanks for watching.